kung ikaw ay taong sa Diyos, nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, ga-guide ka niya. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay gina-guide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos, gusto niya kay Satanas. Kaya yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga kayuthi, welcome back na naman po dito po sa ating regular show. At para po sa mga baguhan, ang ating po ginagawa sa Youthi, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preaching, sermons, debates. But for this particular one, this is a compilation mga kayuthi ng isang presentation. I believe this is from Brother Eli channel, and of course, si Brother Eli Soriano po ang pinaka-in-demand na preacher dito po sa ating channel. And I would say na ang topic po ay medyo timely dahil we are shooting this at the early parts of January. Obviously, this is the new year. Sa aking background po sa pag-aanalisa, sa paghihimay ng aking mga naririnig. Ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. Member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga kayuthi, alam niyo na po yan, hindi po ako member ng MCGI, so expect po na sa aking panonood maaaring mag-agree ako or mag-disagree ako sa aking mga napapanood. Pero isang bagay lang po na gusto kong i-clarify, wala po akong religious agenda, wala po akong sinasabi na isang particular na religion ay dapat niyong kaaniban or dapat wag niyong kaaniban. So please take it with a grain of salt. Ano po? So as mentioned, this compilation is about life, bagong buhay, mga problema, ayan. So let us watch this video together mga kayuthi. Sabayan niyo po ako. Let's go. Minsan, hindi natin alam ang realidad eh. Kaya kung minsan namumroblema tayo, parang nabibigatan tayo because we do not know and we do not even want to accept what is reality. Ang reality, isang bagay na hindi natin matatakasan. Ang isang reality, nasa mundo tayo. Ang isang reality sa mundo, maraming masama. May masasamang tao, may masasamang espiritu, may masasamang anghel, at may demonyo sa mundo na gumagala para gawin ang masama, pagawin ang tao ng masama, laban sa Diyos at laban sa kapwa. Yan ay reality. Hindi yan kathang-isip. Totoo yan. Ako naniniwala ang isang matinong ama, mahal niya ang kanyang anak, hindi niya re-rape ng anak niya. Kaya niya nire-rape ang anak niya, ang realidad, may masamang espiritong nandun sa ama na yon. Nandun yung espiritu ng kalibugan na sinasabi sa Biblia. Sobrang salaman, sobrang makalaman, na pati anak pinag-iinteresan. Hindi normal yon sa isang ama. Hindi normal na interesin mo ang iyong anak. Pero pagka ini-interest mo na yung anak, meron ako nabalitaan, anak niya bading siya. Nagkaanak siya dahil naglasing siya, kaya niya nasipingan yung babae. Abay, nung yung anak niya ay nagbibinata na, ini-interest yung anak niya binata Yeah. Dahil bading siya. It happens. Abnormal yun Masama yun. Abnormal yun. Ang may dahilan nun, yung espiritong masama, yung sumasakay sa tao na espiritong masama. Reality yan. Kaya dapat matanggap mo ang reality. Sa buhay na ito, may mga problema talaga. May problema sa mag-asawa. May problema sa magmamagulang. May problema sa magkakapatid. May problema sa magkakaibigan. Bakit? Merong mga shortcomings, may mga lapses sa buhay, merong hindi nakikita ang mata, merong hindi naririnig ang tainga, merong hindi naaabot ang isip. Doon ang gagaling ang problema. Hindi naabot ng isip ng kaibigan mo, nagkaproblema ka sa kanya. Hindi naabot ng anak yung gusto ng magulang, nagkaproblema yung anak sa magulang. Napagkamalan niya yung magulang niya, hindi siya mahal. Hindi naabot nung magulang yung iniisip nung anak, naging malupit sa anak, nagkaroon ng problema yung magulang sa anak at yung anak sa magulang. Yan ay reality, yan, di mawawala yan. Ngayon, hindi lahat ng problema pagsubok. No? Hindi lahat ng problema ay dahil sinusubukan ng Diyos.
May problema brought about by the environment. Daladala ng iyong kapaligiran. Hindi gawa ng Diyos yun. Halimbawa, yung kapitbahay mo sa laula, tinapon yung hasang ng isda doon sa harap ng bahay mo. Di aamo yun pag nabulok. Yun ba, pagsubok ba yun ng Diyos? Hindi. Yung problema mo na yun sa kapitbahay mo dahil walang hiya yung kapitbahay mo. Hindi marunong ng magandang ugali, tinapunan ka ng basura. Hindi pagsubok ng Diyos sa'yo yun. Gawa ng tao yun. Baka ang naiisip mo, lahat ng problema dumadating sa'yo, pagsubok. Maling interpretasyon yun, kapatid. Mali yun. Ngayon, sabi mo, pag lumalapit ka naman sa Panginoon, ay pinapakinggan ka naman niya, di ka niya binibigo. So, sapat na yon. Ang dapat mo kasing maintindihan, kapatid, magkaroon ka ng peace sa Diyos. Sa tao, hindi ka magkakaroon ng complete peace. Sa Diyos, may pwede. Ang Diyos kasi hindi nagtatalo sira. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Lagi siyang matapat. Kailangan sa Kanya ka mag-establish ng peace. May problema ka man sa kapwa, kung meron ka naman peace o kapayapaan sa Diyos, mawawala yung problema mo. Basahin natin ang 5:1 ng Roma. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Please, it says, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kaya, yun ang pinakamahalaga sa lahat, yung kapayapaan sa Diyos. Kahit galit sa'yo buong mundo, may kapayapaan ka sa Diyos, okay na yon. Merong nakakaintindi sa'yo. You have someone to call, you have someone to lean on, you have someone to trust, and you have someone to always help you in times of need. Yun ang pinakasapat sa mundong ito. Okay, pause muna natin mga ka-youth at para po sa mga baguhan, sana wag po kayong magalit dahil ganito po talaga sa isang reaction channel, So talagang hinihinto natin yung mga videos. Mga kaunting notes lang po dito so far mga ka-youth, So gusto ko lang po i-mention, Brother Eli answered, the issue of problems sa ating buhay with quote-unquote the realities of life. And he mentioned, of course, the first one, maraming masama, it's all around. Interestingly, Brother Eli also mentioned yung mga causes ng mga problema na na-experience natin dito sa mundo. And sinasabi ni Brother Eli, hindi lahat ng problema ay pagsubok. Anong cause ng problema? So far, dalawa yung nakita natin. Number one, really, it's a devil. Yung kasamaan mismo na dulot ng mga masamang espiritu. Ayan. So that's the first cause. And nabigay pa nga siya ng halimbawa na kumbaga, it's really abnormal for people to do evil things na kumbaga unspeakable, hindi mo na ma-imagine. Normal na tao, hindi yun gagawin. And number two, pwedeng nasa paligid mo. Yung environment mo, yung nasa kapaligiran mo. Could be, example nga ni Brother Eli, yung iyong neighbor na nagtatapon, for example, ng hasang ng isda. Sometimes, yung mga nangyayari na mga problema na experience natin, it's because of the people surrounding us, mga ka-youthy. So, let's continue. In God, you will have peace. Peace of mind and peace of the heart. Pagka meron ka nun, magalit man sa'yo buong mundo, kagaya ni Kristo, kagaya ng mga apostol, magalit man ang buong mundo, pati yung nanay mo, tatay mo magalit sa'yo, meron ka naman peace sa Diyos, okay lang. Maiintindihan mo yung shortcomings ng kapwa mo. Pag meron kang kapayapaan sa Diyos, maintindihan mo na yung kapwa mo nagkakamali, maintindihan mo yung kapwa mo ay nagkukulang dahil hindi naman siya perfecto, hindi naman siya Diyos, hindi naman siya lahat ay nakikita niya, hindi naman lahat ay naiintindihan niya. So meron kang consolation. Yung consolation na yun na naunawaan mong ang tao'y maaaring magkamali, naunawaan mo ang tao'y maaaring magkasala. Ang consolation mo yung meron kang Diyos na kinikilala, na Diyos na laging hindi nagkakasala, laging naunawaan ka. Hindi ka man naunawaan mismo ng tatay mo at nanay mo o ng asawa mo, alam mong naunawaan ka ng Diyos. To have peace with God is to live in peace. Magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos ay ang pagkabuhay na may kapayapaan dito sa lupa.
bagaman magulo ang paligid. Huwag nating pansinin yun. Yung mga kasama ang dulot ng ating paligid, mismo kuminsan, pati ng ating mga kasama sa buhay. Huwag natin yun ang pahalagahan. Ang mahalaga, meron tayong kapayapaan sa Diyos. 14 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Sabi ng Panginoong Jesus, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. So maraming katakutan sa harap, sa paligid. Pero kung meron kang kapayapaan kay Kristo, may kapayapaan ka sa Ama, ma-overcome nung peace na yon yung gulo na naidudulot ng paligid mo. Hindi manghihina ang loob mo. To have peace with God is to have peace forever. Habang buhay ka at maging sa kabilang buhay pa. Eh gaano ba kaiksi? Kasing iksi po ng bukas. Pakinggan nyo sa Santiago 4, ganito ang mababasa natin. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan po hanggang bukas lang eh. Pwedeng may mangyari bukas eh. Bukas is the nearest future. Tomorrow is the nearest future. Pero di natin alam eh. Pakinggan nyo sa Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Bukas lang po, malaki na yun eh. Kasi hindi mo na alam yung after tomorrow. Meron Sure. ka pa bang alam na bukas ba nakakatiyak ka, buhay ka pa? Mari, pag naghiwalay tayo ngayon, pag uwi ko, madisgrasya ako, patay. O kaya naman kayo bangungutin, eh, hindi na kayo magising bukas. Kaya wala tayong alam bukas eh. Kaya po, sabi ng Diyos, samantalahin mo ang pagkakataon sapagkat ang bawat araw masasama. Kaya ako po sinasabi, huwag kayo magpatumpik-tumpik, huwag kayo magpabukas-bukas kasi hindi mo nga alam mismo yung mangyayari bukas eh. Marami pong maaaring mangyari sa loob ng 24 oras. Kaya hindi po pinag-uusapan yung haba eh. Eh kung halimbawa, dumating yung nakatakda sa'yo, takda pala sa'yo ng Diyos, 9 ng October, mamamatay ka. Eh, nagpatumpik-tumpik ka. Eh, namatay ka ng 9 ng October. Hindi mo na nasunod ang Diyos. Sabi ng Diyos, 1:24 ng Kawikaan, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Okay, before we continue here, so here, itong second na naman po na video ng ating compilation is more on Brother Eli in his siguro Bible exposition, telling us that we need to have a kind of urgency in pursuing, eternal things, kumbaga. Dahil nga hindi natin alam, we cannot predict 100% what's going to happen in the future. At ang nearest future is bukas tomorrow, mga ka-U3. Pero before that, gusto ko lang po i-mention dahil napakaganda po kanina, yung patungkol po sa kapayapaan, yung patungkol po sa peace. And the translation in English
kanina, if you also noticed, is peace with God through Jesus Christ. So yeah, we get it. I think isa din po yan sa mga fruits of Holy Spirit. But the idea that the peace with God through Jesus Christ, it tells me na itong si Jesus Christ is a kind of intermediary, para pong bridge, and please correct me if I'm wrong, na nagko-connect kumbaga sa atin with the peace, with the true spiritual peace, and you can only do it through Jesus Christ. And one more thing dito sa aking notes po, bawat araw ay masama. So here, according to Brother Eli, there is really more on the, kumbaga, pessimism with life, ano po, which is really not uncommon dahil po, it is one of the main concepts po talaga, ng religion. It gives us a peace that transcends everything. Ang favorite ko nga na phrase from my mother would be, peace that surpasseth understanding. Yun po nakasulat, di ba? Kaya, delikado. Pag hindi mo pinansin yung tawag ng Diyos, maaari bukas, makalawa, o kung kailan man, maswerte ka kung sa 5 taon hindi ka pa niya kinukuha, o 10. Baka naman magpabaya ka ng magpabaya, titigas naman ang titigas ang puso mo. 3:13 ng Ebreo. Sabi niyan, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa araw-araw. Samantalang sinasabing ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yung kasalanan po, titigas ng titigas puso mo pag ayaw mong iwan. Meron akong kakilala, ang pangalan niya si Tatang Ino, taga Betis ng Guagua. Lahat ng aral napakinggan niya, sabi niya sa akin, Eli, totoo talaga sinasabi mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang aral, kumpleto. Totoo yan. Bakit Tatang Ino ayaw mo pang sumama sa akin? Kasi yung aking babae, 3 pa eh. Sige ka, bahala ka. Mahirap kasing iwan ng babae. Baka kayo abuti ng kamatayan dyan. Sabi niya, hindi naman siguro. Nakalipas 1 taon, 2 taon, 3 taon. Aba, nung 4 na taon, namatay siya sa ibabaw ng babae. Di ba? Hindi mo naman mapipigil yung pagdating ng kamatayan eh. Kawawa ka naman. Nakakilala ka ng aral, ayaw mong sundin. Pagtawag mo sa Diyos, hindi na siya sasagot. Hahanapin ninyo kung masikap. Hindi ninyo ako masusumpungan sapagkat inyong ipinagtanimang kaalaman at hindi ninyo pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Sabi, kanilang hinamak ang bukong pagsaway. Sila na may magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. Yan. Wala na po tayong magagawa. Ang sabi ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Kung inuuna po natin ang Diyos sa buhay, ay makakapagtiwala tayo, sasamahan niya tayo. Bakit? Sabi ng Diyos humingi ka, bibigyan ka niya. Humanap ka, makakasumpong ka. Kumato ka, pagbubuksan ka niya. Ayun, yung 3 na yun, kailangan natin yun. Paano? Humanap ka, makakasumpong ka. Pero pagka ikaw lang mag-isang naghahanap, maaaring hanap pa ng hanap, nasa tabi mo na, hindi mo pa nalalaman. Kaya yung naghahanap ng mga ginto, mga treasure hunters, meron detector yun Meron na kang detector, nahihirapan pa Di makita-kita yung ginto ni Yamashita Pero kung may kasama kang Diyos, makakasumpong ka. Pwede kanyang turuan ng kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na guminhawa sa buhay, kung may Diyos ka, okay lang. Kasi si Lazaro, alam ko, maraming hirap na tiniis si Lazaro. Araw-araw, nag-aabang lang siya ng mumo, yung nahuhulog sa lamesa nung mayaman, yun lang ang pagkain ni Lazaro. Pero he lived a contented life. Kontento siya. Kung yun ang bigay ng Diyos sa kanya, kontento siya.
And after all those sacrifices and misfortunes, may mga sugat pa siya, namatay pa siya. After all those sacrifices, naniwala kasi siya sa Diyos, kaya hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagrebelde, na natili siyang pulubi. Tawag sa kanya sa Biblia, pulubi. Nang mamatay siya, may pag-asa siya. Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. At yun ang hindi natin napapaghandaan karaniwan sa atin. Para bang ang buhay natin dito lang sa mundo, yun ang misassessment ng tao. Habang nabubuhay siya sa mundo, puro lang sa mundo ang kaisipan niya. Hindi niya alam na mayroong buhay na darating na buhay na mas maganda, buhay na dapat nating nasain, na yun ang buhay na walang hanggan. Salita po ng Diyos ang nagsasabi niyan na hindi ang katapusan natin o ang ating buong istorya ay dito sa mundo. There is life after our life on earth. And it depends on our choice and preference in which part of eternity we are going to. Kasi dalawa po ang sinasabi ng Biblia, 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Dalawa po ang pupuntahan ng tao. There will be a resurrection. Ang gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya ngayon pa lang, dapat aware na tayo na merong dumarating in the future na hindi natin maiiwasan. Mamamatay tayo. Hindi tayo makakaiwas, mamamatay tayo. At sabi sa Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 9:27 ng Hebro. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Meron pong paghuhukom. Kaya dapat napaghahandaan yun. Ang ating pananaw, hindi lamang para magkatrabaho, hindi lang para magkapera, magkapamilya, etc. Una, dapat may pananaw tayo na merong lumikha sa ating Diyos. At yung Diyos na lumikha sa atin, meron siyang intensyon. Ba't niya tayo nilikha? Ano ang dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? Dapat maintindihan ito ng tao so that we can live our lives according to the will of the one who created us. So I think even sa text po sa screen natin ngayon, yung pagsagot mismo sa tanong na bakit tayo umiiral is that we can live our lives according to the will of the one who created us. So God created us for us to follow His will as His creatures. No? Tayo hinubog niya at ginawa para ma-serve ang better purpose of following His will. But before that mga kayuthi, so sa ideya po ng direksyon ng buhay, so ang binigay na halimbawa nga po ni Brother Eli, si Lazarus na described by the Bible as really mahirap talaga, poor. Pero on a side note lang po, gusto ko pong itanong sa mga maalam po natin na mga viewers, ayan, sa mga theologians po natin, yung sinabi po doon sa Biblia nung namatay po si Lazarus na ipinadala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Curious po ako, bakit po sa sinapupunan ni Abraham? Dahil maalala ko po, may mga comments po before na we discussed about sinapupunan ng Diyos. Bakit sinapupunan naman po ni Abraham? Ano yung role ni Abraham sa panahon na ito? At bakit sa kanyang womb na ibalik ito pong si Lazarus? So please comment below mga kayuthi. I think it's a very technical and subtle na detail po na nakita po natin. One more thing na gusto ko pong i-mention, yung sa idea po syempre na there's got to be more to life. Na ito po yung idea ng religion, di ba? Na binibigyan tayo ng kumbaga assurance when most people think that life on earth is not fair. May mahirap, may mayaman. May mga tao na nag-i-enjoy ng kanilang mga buhay habang iba naman ay hindi nabigyan ng mga tamang oportunidad sa buhay, naghihirap, walang financial na capability. It kind of gives us
a reassurance na kapag tayo ay pumanaw man, kumbaga there's more to this. Hindi lamang ito ang buhay na alam natin, na nakikita natin sa mundo. Meron pa tayong i-look forward pa. And I remember Brother Eli mentioning this as graduation, di ba po? So two outcomes, syempre kapag ikaw ay mabuti, you will have eternal life. And then if you are bad, you will have a life of punishment. Buhay ng, I would say, eternal na kaparusahan, mga ka-youthy. So anyway, let's continue. Wala namang makakagawang iba sa tao kundi ang Diyos. Basahin natin ang 103 ng awit. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Siya ang lumalang sa atin, sabi ng Biblia. Mag-aral ka naman kahit sa siyensya, wala namang pwedeng lumalang sa tao na iba eh. Gaya ng ibang mga bagay, gaya ng universe, gaya ng mga bituin, mga planeta, wala namang makakagawang iba nun maliban sa Diyos eh. Bakit tayo naniniwalang walang ibang makakagawa nun? Kasi hindi naman pwedeng lumitaw yon nang walang gumawa. Hindi totoo yung sinasabi ng mga iba na nagkaroon Something daw out ng of lahat nothing. ng bagay dahil sa Big Bang. Na biro mo, sumabog lang, nagkaroon na ng tao, nagkaroon na ng mundo, nagkaroon na ng... Ang pagsabog parang aksidente. Walang ibubungang maganda ang aksidente. Pero ang nakikita natin, nangyari, coordinated ang lahat ng bagay. May order, hindi aksidente. Diyan sa Japan, uso computer, kapatid. Yung computer, bakit naging computer o robot? Kasi may gumawa. Hindi lumitaw yung robot sa sarili niya, may gumawa sa kanya. Eh kung yung robot lang kailangang may gumawa, tayo pang tao, mas complicated ang ating structure kesa sa robot. Kaya dapat maniwala tayo, merong intelligent creator na gumawa sa atin. Ang gumawa sa atin, mas higit, mas matalino kaysa sa gumawa ng robot. Yun ang sinasabi sa Biblia. At yun ang totoo. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. The quality of the creation reflects the quality of the Creator. Kung mag-aaral ka sa iba-ibang mga areas of life and knowledge, makikita mo yung purpose of life. Merong isang klase ng bubuyog na nabubuhay siya matagal na panahon. Tapos pagka siya'y nakipag-mate, nag-asawa sa bubuyog, yun na ang huling araw niya sa mundo. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Ito po ang sexual suicide by honeybees, the tragic plight of the male honeybee. The male honeybee, called a drone, exists for one reason only: to mate with the queen. He is entirely expandable once he provides this service to the colony. The drone takes his mission seriously, however, and will give his life for the cause. Honeybee sex occurs in mid-air when the queen flies out in search of mates. Drones compete for the chance to mate with their queen, swarming around her as she flies. Eventually, a brave drone will make his move. As he grasps the queen, the drone everts his penis using a contraction of his abdominal muscles and hemostatic pressure, and inserts it tightly into the queen's reproductive tract. He immediately ejaculates with such explosive force that the tip of his penis ruptures and is left behind inside the queen. The drone falls to the ground where he dies soon after. Thereafter. Kung pag-aaralan mo, ang purpose ng life ng isang honeybee na ang tawag ay drone, isang bee na lalaki, pagka nag-mate na siya to impregnate the queen, mahulog na siya sa lupa. Patay na siya. So ang purpose ng drone is just to impregnate the queen.
That is the end and that is the purpose of his life. Ngayon, yung honeybee, kaya yan dumadami ng napakarami. Kasi pagka yung queen ay naasawa nung drone, magpuproduce yun ng napakaraming itlog. Magkakaroon ng maraming bee. Yung bee, habang sila ay pinapakain nila yung reyna, nangungulekta sila ng mga nectar sa mga bulaklak, sa mga halaman, dadali nila dun sa beehive para laging may kinakain yung queen. So yung purpose nung drone, nagawa niya. Pero may purpose naman yung existence nung queen. Kasi yung queen, ang pinoproteksyon na naman ng lahat ng iba pang mga bee. Kung yun ay libo-libo o kaya daan-libo yun, ang pinoproteksyonan yung queen. Kaya nang aatake yan pagka gagalawin mo yung pugad nila eh. Tama. Ang pinoproteksyonan ng worker bee, yung queen na nagpuproduce ng iba pang mga bee. At talagang pinagsasawa nila yun sa honey. Eh sumusobra na nga. Yung pala, para lamang pala sa tao yun. Eh tama yung nasa Biblia, 4:13. Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat mabuti at ng pulot-pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sabi ng Diyos, kumain ka ng pulot, mabuti yan. Eh talagang totoo yan, sinabi ng Diyos na yan eh. Mabuti talaga ang pulot. Ang pulot is a complete food. Meron siyang lahat ng minerals, lahat ng mga mahahalagang bitamina nasa pulot. Para rin yung gatas, para sa bata. Yung pagkain ng batang bagong panganak, gatas lang eh. Pero lumalaki, nagkakaipin, nagkakabuhok. Colostrum. No? Pleto kasi ang gatas. Kaya nung ang Panginoon Diyos, pangakuan niya ang mga Israelita ng isang bagong lugar para sila tumira. Sabi niya, ang pangako niya, isang lugar na nandun ang kumpletong nourishment ng bayan ng Diyos. May gatas na, may pulot pa. Gatas para sa bata, pulot sa matanda. Kasi Okay, before we continue, pasensya na po Brother Eli. So yun po paling reason na na-mention ni Brother Eli. Una, yung pulot and then yung milk. Kasi di ba, land of milk and honey, di ba po? Yung phrase dyan. And because we're talking about nutrition. So I totally agree. Kung di po ako nagkakamali, yung mga nakita po ng mga archaeologists ng mga pulot sa Egypt ay actually pwede pa yatang makain. To think na ilang libong taon po yun. Yun po yung maalala ko dyan eh. So that's how concentrated yung isang honey po. And of course, as to milk naman, syempre, yung pinakauna na gatas dyan, mayroong nagtataglay na colostrum, di ba po? Very nutritious na first na gatas ng ina, mga ka-U3. Going back, so of course here, Brother Eli is discussing yung kumbaga randomness na proposition ng mga evolutionary theorists, ng mga naniniwala sa Big Bang, kumpara sa intentionality ng intelligent design. And I've mentioned this too many times po dito sa ating channel. Ito nga po yung theory of intelligent design na kung saan hindi basta-basta lang na umiral ang mundo and merong intelligence way bigger than us na nag-create nito. Merong intentionality kung bakit nalagay tayo na pangatlo sa order, for example, ng solar system at bakit hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit, something like that. Versus nga sa idea na lahat na nangyari ay random lamang, random chance. Kumbaga, out of nothing ay merong something. But of course, the great philosophical question is, why is there something out of nothing? Just in, kumbaga, philosophizing itong perspective ng God's wisdom. How sure can we, as human beings, na ang ating understanding is 100% full on God's own wisdom and intelligence, given the fact that we succumb to the idea that we could never fathom His understanding, wisdom, His intelligence? Gaano tayo ka-sure mga ka-U3 that we truly know what God is going to do? And how sure can we that we truly understand the magnificence of God's intelligence? So please comment below. Ayan. Anyway, let's continue. po yung pulot sa bata, lalo na bagong panganak. Pagka ang isang batang bagong panganak o wala pang isang taon, pinakain mo ng pulot, may possibility mamatay yun. Bawal. Sabi ng Biblia, gatas at pulot, pang matanda at pambata. Pambata ang gatas, pulot sa matanda. Kumpleto yun. Pag hindi ka na makanguya ng karne, makapangus ng tubo, hindi ka na makanguya ng corny Nuts. at mani, matanda ka, para meron kang nourishment, kumain kang pulot. Kumpleto yun eh. Ang bata namang hindi makakanguya ng karne, hindi makakakuya ng cornic, hindi makakapangus ng tubo, meron naman siyang gatas, kumpleto rin.
Talaga ang Biblia tama, ano? Kahit saan mo daanin, kahit sa siyensya, tama eh. Ngayon, ang sabi sa Biblia ay kumain ka ng pulot. Mabuti ang pulot. Kaya lang, huwag mo naman sosobrahan. Bawal naman ng Tamis. Diyos. Basahin natin ang 25:16. Nakasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo, baka ka masuya at iyong isuka. Susuka mo yan kasi sobre. Tataas ang glycemic level mo, maaring magsuka ka. Kasi pulot yan eh. Blood sugar. Compact yan sa energy at saka sa sugar eh. Talagang tama ang nasa Biblia. Mabuti ang pulot. Yung palang drone, yung lalaking bee, ang purpose pala ng buhay niya, buntisin yung reyna. Ang purpose naman ng reyna, mag-produce ng maraming bee. Dadami ngayon ng honey, no? Pag marami honey, kailangan pala ng tao. So, yung bee, yung whole entire life ng mga bee, ang end beneficiary tao. Ngayon, ang tao naman na kumain ng honey, kumain ng mais, kasi yung purpose ng mais, yung buhay ng mais, hanggang sa makain ka ng tao. Yung purpose ng baboy, 1 taong pinalaki, nung katayin, kakainin ng tao. Human nourishment. Ang end beneficiary sa mundo, tao. Tao. Eh ano naman ang purpose ng life ng tao? Para naman maglingkod sa Diyos. That is the meaning and the purpose of life. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That's the meaning of life on earth. Kaya ang purpose of life, kung ang tinutukoy mong life ay life ng tao, para tayo sumunod sa Diyos, maglingkod. That is the meaning of life. Our life on earth. And if you are talking again of the entire life as we know it, kasi hindi lang tayo ang buhay eh. Merong mga anghel, buhay din yan eh. May mga espiritu, buhay din yan eh. Pag pinagsama-sama mo lahat ng purposes na yan, that is to serve the Creator of life, ang Diyos. 17 ng gawa ng mga apostol. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. For in Him we live and move and have our being. The purpose of our lives is to serve our God, the Creator of life. Kaya lang ang nakakalungkot, mga kapatid, yung Creator of life, pinatay ng tao. Ang sabi ni Pedro doon sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Sabi sa English, And killed the author of life, whom God raised from the dead. To these we are witnesses. ang nangyayari sa tao, imbis na mahalin niya yung gumawa ng buhay, pinatay pa nila si Kristo, ang anak ng Diyos. Yep. Kaya masama ang tao eh. Masama tayo kung di natin naintindihan the very existence of our being. The purpose and the meaning of our lives is to serve, honor our Creator, the Creator and the author of life. Plano ng Diyos sa atin yung makasama niya tayo sa paraiso. Yun ang talagang plano niya eh. Sa 1:4 hanggang 5 ng Efeso. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya,
ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Okay, before we continue mga kayo. So, konting recap lamang po, dahil obvious naman po, nakita natin yung meat talaga, dito po sa compilation natin. Na ano nga ba ang meaning? Ayan, ano ang goal talaga ng buhay? So, it was summed up by Brother Eli very nicely. It's actually the service to God. Ano po? Yan ang meaning and purpose of our life. And yung life po ay hindi lamang human life. Meron din yung mga spirit, meron din yan. Ang angels, meron din. But of course, the common denominator is lahat tayo mga creatures. Ano po? And lahat ng ito, mga living creatures, quote-unquote, ang ating pinaka-purpose daw is, of course, to serve the creator of life. Yung pagkakasulat kanina, author of life pa nga po eh. And what is God's goal? Kung bakit tayo ginawa is for us to spend, kumbaga, life in eternity. Makasama natin ang Diyos, mga kayo-three. So, anyway, I think that's very interesting and heartwarming, to be very honest with you. So, let's continue. Yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na italaga tayo nakupkupin. Kaya niya tayo nilikha mga tao para magtamo tayo ng pagkukupkop sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Na yung plano niya na yon, yun ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yon. Nalilikha siya ng tao, gagawin niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan to enjoy life eternal with Him in eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang, gumawa siya muna ng mundo, ginawa niya lahat ng kailangan ng tao, tapos binigyan niya ang tao ng free will, ng kapangyarihan, para sumunod, para kung makakasunod ang tao sa magitan ng free will, sa kautusan at kalooban ng Diyos, maging worthy tayo o maging karapat-dapat tayo, makamit yung plano ng Diyos para sa atin. Tayo ba, meron din ba tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay taong sa Diyos, nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, gaguide ka niya. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Gumakatha ka, nagpaplano ka ng iyong gagawin, kung anong kurso mo, kung anong mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutuwid niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor for you to attain glory and triumph in life. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos. Gusto niya kay Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5:15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Ang Diyos, gusto niya i-guide tayo. Pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron. Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas, mapabuti. Pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa English, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusion yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusion, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Merong mga tao dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ng tama eh. Kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mo masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya.
Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila lang mabuti dahil ang gawa nila masama. Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so ano pong masasabi nyo? For me personally, it is eye-opening, it is interesting dahil, kumbaga, yung filosofiya na ito hindi lang po ito, simple lang po na discussion on how to live life. It's deeper than that, no? Ano pa yung purpose natin sa mundo? At bakit may mga nangyayari pang, kumbaga, kasamaan, may mga challenges na nangyayari, hindi madali ang buhay? Ano nga ba ang goal ng Diyos atin sa pag-create niya ng human beings? And when we say creatures, ano po? Spirit, angels, humans. Ayan, may mga buhay po yan as mentioned by Brother Eli. Gusto ko lang po i-mention dito yung idea on the last part ng video na as creatures of God, God wants us to follow His will, di ba po? Pero that's interesting about human beings dahil meron tayong own free will. So ang gusto ng Diyos, susundin natin siya out of our own volition. Hindi forced, kumbaga. Hindi niya tayo, kumbaga, kinreate na isang robot na kung ano yung pag-program niya sa atin, iyon lang yung gagawin natin. And it tells you the philosophy behind it, di ba? Na kumbaga kung tayo ang nag-create, putting our minds, kumbaga, in the mind of God, na kung tayo ay may ginawang isang bagay, di ba mas gusto natin na yung bagay na yon would love us back because of that thing or that creature's own na idea, because of his own will. Pero also, there's a kind of reassurance here that in doing God's will, in following Him, God actually guides us para mapabuti tayo and for us to be deserving ng eternal life. So, nagiging deserving tayo, according to Brother Eli, if we follow the will of God out of our own free will. Ayan, so napakagandang, kumbaga, promise yan. Hindi ko na po mauulit lahat-lahat po ng aking mga, kumbaga, interruptions dahil we are watching this in real time. If you like these kinds of contents, mga ka-youth, you already know what to do. Click like, no, para po marekomenda nyo yung video natin sa iba pang mga viewers ng YouTube. And also, you can click subscribe there. Kung hindi ka pa subscribe, watch that video over here and the playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!